Kukunan mo na ito. Baka mo. Pakita mo mga doon. Pakita mo naman yung background. Pa dito. Slap ka doon para makita sa mga. Makita yung pula. Sige. So, magandang hapon po muli sa ating mga minamahal na mga kapitbahay at mga nakatira dito sa Camagon Street. At tayo po ay muli nais ko po kayong anyayahan at tayo ay manalangin dahil alam natin na ang panalangin lang ang kasagutan upang itong COVID-19 virus ay lubusang mawasak at lumayas sa ating bansa. At ang sandali pong ito ay napakalaking pagkakataon upang tayo ay magmuni-muni sa salita ng Diyos. Ito po ay hindi gawain ng relihiyon. Ano man ang ating relihiyon muli, tulad ng sinabi ko kahapon, hindi po yun mahalaga dahil hindi naman tayo maliligtas sa pamagitan ng relihiyon, kundi sa pamagitan ng ating pananampalataya. Kaya't bago po ako manalangin, dahil sa nangyayari sa ating bansa at sa buong daigdig, alam natin na wala pang gamot na natuklasan. At kasalukuyan pang maigting na umapatay at maraming nagkakasakit sa pamagitan nitong COVID virus. Ngayon, ang wika ng salita ng Diyos sa Exodus chapter 12, verses 21 to 28 ay ganito. Kagayoy ipinatawag ni Moises ang lahat ng matanda sa Israel at sinabi sa kanila, kayo'y lumabas at kumuha kayo ng mga kordero ayon sa inyong sambahayan at magpatay kayo ng kordero ng Paskwa at kayo'y kukuha ng isang bigkis na hisopo at inyong babasain sa dugo na nasa planggana at inyong pahiran ng dugo na nasa planggana ang itaas ng pinto at dalawang haligi ng pinto at sino man sa inyo ay huwag lalabas sa pinto ng kanyang bahay hanggang sa kinaumagahan. Kaya itong ating binasa ay kahit sa noong unang panahon, ng panahon ni Moses, nang siya ay sinugot, pinadala ng Diyos sa Ehipto, ay nagkaroon ng house quarantine. Dahil ay pinag-utos ng Diyos, sapagkat ang sino mang lalabas sa kanyang bahay, ay tiyak, pagdaan ng angel of death, ay mamamatay. At wika rito, ngunit, kapag nakita ang dugo sa dalawang haligi ng inyong pinto, ay lalampasan ng Panginoon ng pintong iyon at hindi niya papayagang manugat o pumatay. Kaya dapat pumasok sa inyong mga bahay at inyong ipapangilin ang bagay na ito na pinakatuntunin sa iyo at sa iyong mga anak magpakailan pa man. At mangyayaring pagdating ninyo sa lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Kasi pupunta sila sa Kanaan. At ito ang lupang pangako na ibinigay ng Diyos.
At ang wika ng Diyos ay inyong tutuparin ang paglilingkod na ito. At mangyayaring pagsabi sa inyo ng inyong mga anak, anong ibig sabihin ninyong sabihin sa paglilingkod na ito? Na inyong sasabihin, siyang paghahain sa Pasko ng Panginoon na kaniyang nilampasan ang bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto, ng kaniyang sugatan ng Ehipto, at iligtas ang aming sambahayan, at ang bayan ay nagyukod ng ulo at sumamba sa Diyos. Ito po ay totoong nangyari sa panahon ng ang bansang Israel ay nais palayain ng Diyos mula sa pagkabihag dahil sila ay nabihag sa loob at naging alipin sa loob ng 430 years. At ang Diyos ay nagpadala ng salot sa Ehipto dahil ayaw pumayag ni Paraon na upang palayain ang bansang Israel at sila ay pumunta sa lupain ng pangako na ngayon ito ang lugar at bansa ng Israel na noon ang tawag o pangalan ay Kanaan. Kaya't nang sila ay nais palayain ng Diyos, ayaw pumayag si Paraon sapagkat nais niya manatili silang alipin sa Ehipto. Kaya nagpadala ang Diyos ng 10 salot at ang 10 salot ay siyang pinakamahigpit, pinakamasakit sa Ehipto. Kung kaya't kanyang pinalaya ni Haring Paraon ng bansang Israel at sila ay sumamba sa kanilang buhay na Diyos. Kaya ito ay larawan ating sa kasalukuyang nangyayari sa atin. Ang Ehipto dito, si Haring Paraon ay larawan ng COVID-19 na ito ay nagpapahirap ngayon hindi lamang sa ating bansa, kundi halos 148 na bansa at marami at libo-libo nang namamatay na ngayon ay kinikitil ng COVID virus. Kaya ang Diyos ay nagbigay ng kasagutan kung paano lumaya ang bansang Israel. Kaya nais ko rin ibalita sa inyo na ito ay totoong nangyari na dapat nating sampalatayanan at dapat nating gawing halimbawa sa ating buhay, lalo higit sa nagaganap at nangyayari sa ating panahon na hindi natin ito dapat baliwalain dahil hanggang ngayon wala pang tutuklasang gamot. Maraming namamatay na mga doktor, maraming mga nurses ngayon, ang mga PUI or person under investigation at PUNs, person under monitoring. At nakakatakot po ang nagaganap na salot sa ating bansa at sa buong daigdig. Kaya't napakahalaga na tayo ay maging handa, maging masunurin sa batas na ipinatutubad ng ating gobyerno, maging ang World Health Organization na kung paano nating sundin na para tayo ay makaiwas sa COVID virus. Kaya mga minamahal na mga kapitbahay, kaibigan, mga kapatid sa Diyos, nais kong bigyan pansin na ang ibinigay ng Diyos para lumaya ang bansang Israel at siya'y maglingkod sa kanilang Diyos at walang namatay sa kanila noong 10 salot na pinadala ng Diyos dahil ang wika ng Diyos, kukuha kayo ng isang piniling tupa
at inyo itong papatayin. At ang dugo nito ay ipapahid ninyo sa pintuan ng inyong mga bahay, sa magkabilang poste ng pintuan. At kapag nakita ko ang dugo sa pintuan ng inyong bahay, yan ay aking lalampasan. Yun po ang solusyon ng Diyos. Kaya ngayon, ang tawag dyan ng bansang Israel ay Passover. At ito ay kanilang ginagawang celebration taon-taon na sila ay naligtas sa salot, na sila ay pinalaya ng Diyos sa salot, at sila ay nakapunta sa lupain ng pangako at walang nagkasakit, walang namatay sa kanila. Ngayon, panahon, ang ibinigay na tagapagligtas sa atin walang iba kundi ang Panginoong Hesus, na siyang umako sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang ibigay niya ang kanyang buhay at ang kanyang sarili na pantubos sa ating mga kasalanan. Dahil wika ng Biblia, lahat ay nagkasala nga at hindi makakaabot sa kaharian ng Diyos. Ang kasalanan ang naging hadlang upang tayo ay hindi magmana ng kaharian ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos Ama ay kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak nang walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Nang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po relihiyon ang iniligtas ni Hesus. Hindi po pangalan ng ating mga simbahan. Hindi po kung saan tayo kasapi, kundi ang iniligtas ng Panginoong Hesus ay tayong mga nagkasala, tayong mga makasalanan. Tayo ang pinaghandugan ni Hesus ng kanyang buhay upang tayo ay maligtas. At sa pamamagitan ng pagdanak o pagtigis ng kanyang dugo, yun ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Dahil wika ng banal na kasulatan na without the shedding of the blood, there is no remission of sin. And that is the love of God for us, that He gave Jesus Christ, His only Son, to die for us. Kaya sabi sa John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, and that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya ang katugunan, minamahal na mga kapatid, sa ating buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Anumang kinasasabihan natin, anumang pangalan ng relihiyon natin, hindi yon ang tinubos ni Hesus at di yon ang magdadala sa langit, kundi ang paghingi natin ng tawad at pagtanggap natin kay Jesus Christ bilang ating personal na tagapagligtas. Pinapasok natin sa ating puso sa pamagitan ng pagsisisi ng ating mga kasalanan. At mula nang tayo ay pinatawad, ay makikita sa ating buhay ang pagbabago na tayo ay binago ng ating Panginoong Hesus. Kaya wika sa Romans chapter 12, verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you will present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Kaya ako'y lubos na naniniwala na ang kasagutan sa COVID virus na to, walang iba kundi ang dugo ng Panginoong Hesus na nagtubos at ibinayad sa ating mga kasalanan. Ang dugo ng ating Panginoong Hesus na siyang buhay ay magbibigay ng buhay na walang hanggan sa sino man sa kaniya'y tumanggap at handang maglingkod sa Kanya.
Kaya mga minamahal na mga kapatid, mga minamahal na mga kapitbahay dito sa lugar na to, at sa nanaabot ng aking tinig, napakahalaga po sa sandaling ito na ating ihandog ang ating buhay, na ating isuko ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus bilang pagkilala na siya ang ating tagapagligtas. Hari ng mga hari ng ating buhay. Kaya inanyayahan ko po kayo, lahat ng naririto at nakakarinig ng aking tinig, na ngayon na ang panahon, ngayon na ang sandali, na para tayo lumapit sa Diyos. Pinayagan marahil ng Diyos ang COVID-19 virus para tayo ay maging handa, para tayo mabuksan yung ating pag-iisip, mabuksan yung ating mga damdamin, dahil napakalayo na ng tao sa Diyos. Wala nang panahon sa Diyos. Wala nang silang ginawa kundi ang mabuhay, magtrabaho at buhayin ang sarili, magkaroon ng magandang pamumuhay. Hindi naman natin tinututulan yan. Ang panalangin ko, lahat tayo ay pagpalain ng Diyos, maging masagana ang ating mga buhay. Ngunit kung puro na lamang sa ating sarili at nakakalimutan natin ang Diyos, abay, marahil, mga kapatid, isang pagkakataon o pagdili-dili sa ating mga sarili na ating bigyan ng panahon ang Diyos sa buhay natin. Siya nga mismo nang likhain niya ang daigdig. Siya ay nagtrabaho ng 6 na araw at pagdating ng 7 araw siya ay nagpahinga. Kung ang Diyos ay nagpahinga, tayo pa kaya na nilalang ng Diyos? Tayo pa kaya na nilikha ng Diyos? Nang Diyos ay nagpahinga, kanyang nakita niya ang kanyang mga nilikha, nakita niya ang kanyang mga ginawa na ito ay maganda at napagmasdan. Tinagmasdan niya ito at siya'y natuwa at siya'y nagalak. Ganon din nawa tayo. Kung naging ganon ang damdamin ng ating Diyos, nawa tayo rin naman sa loob ng 6 na araw na tayo nagtrabaho, nawa yung 7 araw tayo magpahinga at ating pasalamatan ang napakagandang mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya bigyan natin ng pagkakataon ng Diyos na kumilos, gumawa ng himala, kagaya na nangyari sa bansang Israel. Kaya ako'y lubos na naniniwala, this coming April 8 to 16 is the Passover festival or celebration and the nation of Israel. Kaya I believe that this virus will die down. This virus, hallelujah, this is not coincident. Hindi lamang po ito dahil isang aksidente o kaisipan ng isang tao, kundi ito'y tinakda ng Diyos. Kaya ako'y dumadalangin na nawa sa 1 linggo, purihin ng Diyos, magkaroon na tayo ng kalayaan ng ating bansa, ng daigdig ay malaya na sa pamiminsala ng COVID virus. Purihin ng Diyos. Kaya nais ko pong manalangin ngayong sandali. At kung kayo po ay nais makisama, kayo po ay more than welcome to pray with me. And let us unite our hearts. Dahil alam kong iisa lang ang ating adikain. Iisa lang ang ating layunin. Iisa lang ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Na ito ang tutulong sa atin. Ito ang gagabay sa atin.
Dahil walang solusyon sa COVID virus, kundi ang Panginoong Hesus. At para ito'y mangyari, tayo magpakumbaba. Tayo humingi ng tawad sa Diyos. Tayo ay magsuko ng ating mga buhay sa Kanya. Kaya kung sa lahat na nakakarinig ng aking tinig, nais kong anyayahan na tayong lahat ay manalangin at hingin natin sa Diyos na lumayas, na malusaw, at magkaroon ng dakilang kasagutan para dito sa COVID virus. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo para sa aming bayang Pilipinas. Sa lahat, Panginoon, ng mga lungsod, sa bawat probinsya, sa bawat bayan, sa bawat barangay, lalo tigit dito sa aming lugar, sa Cabagong Street, lumalapit kami sa iyo para sa aming mga minamahal sa buhay, sa aming mga kababayan. Kinikilala ka namin na ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, na alam namin na sa gitna ng panganib ng COVID-19 na wala pang lunas hanggang ngayon, pinupuri ka namin dahil hindi ka natutulog. Nakikita mong kalagayan. Alam kong ito'y iyong kalooban, iyong pinahintulutan. Ngunit binabantayan mo ang sambayanang Pilipinas, ang mamamayang mga Pilipino. Mahal mo ang bawat isa na iyong nilikha. Mahal mo, Panginoon, ang daigdig na ito. Kaya ako po ay nagmamakaawa. Kami humihingi ng tulong sa iyo, Panginoon, sa panahong ito na matinding peligro. Ikaw lang ang aming malalapitan. Ikaw lang ang aming tulong. At lahat ng tulong sa iyo lang nagmumula. Tumatangis kami sa iyo. Nagmamakaawa. Nakahabagan mo ang bawat isa sa amin. Iligtas mo po kami sa panganib na ito. Panginoon, yung mga nakakaranas ng virus, yung mga naghihirap sa virus, at yung mga nawala na ng pag-asa, yung mga kababayan namin, right now, they are in depression. They are in the feeling of anxiety. They lost their hope. They do not know where to go. We know that you are the only source. You are the author of our lives. And you are the finisher. We believe it. In the mighty name of Jesus. Ikaw lamang ang aming kanlungan. Sa iyo ang tiyak na kaligtasan. Ikaw ang magbibigay ng buhay sa amin. Kaya kami lumalapit sa iyo. Nagmamakaawa. Pag kung may nakita kang pagkakamali, kasalanan sa aming buhay, na hindi karapat-dapat sa iyong paningin, patawarin mo po kami. Nagmamakaawa kami sa iyo. Ipagsanggalan mo ang aming buhay. Ipagsanggalan mo ang aming pamilya. Ipagsanggalan mo ang aming bayan. Mula sa
ng karamdamang ito na COVID virus. Dahil alam namin na ikaw lamang ang magbibigay ng karunungan at pagkaunawa sa aming presidente, sa lahat ng mamamahala, Panginoon. Even from our president, senators, congressmen, governors, and all the leaders of our country, we believe, oh God, that you are the source and you are the only one that could give wisdom, oh God, and solution for this virus. We have faith in you. Kaya bigyan mo ng karunungan, Panginoon, kahit lahat na nagtatrabaho sa siyensya, yung mga medical scientists, makapagbuo na sila ng isang formula na panglaban dito. Dahil alam namin, Panginoon, na ito lang ang sagot at ang iyong makapangyarihang pagtulong at habag. Yang lahat na naglilingkod at namamahala, gabayan mo sila sa pagbuo ng mga patnubay, estratehiya at pagkilos. Pangunahan mo maging ang mga pulis, mga sundalo. Pangunahan mo, Panginoon, ang mga naglilingkod sa pagkalinga sa mga may sakit at mga taong natatakot. Ipinagkaloob mo sa amin ang pananampalataya, ang pag-asa at pag-ibig mula sa aming tagapagligtas na si Jesucristo. Binigyan mo kami ng wastong pag-iisip at kakayahang kumilos ng maayos ayon sa iyong banal na salita. Kaya kami, Panginoon, ay humihingi ng patnubay. Pagkaisahin mo sa iyong pag-ibig ang bawat isa sa amin, ang sambayanang Pilipinas, ang minamahal naming Pilipinas. Buklurin mo kami sa kapayapaan at sa iyo lamang nagmumula ang mga bagay na to. Ipagkaloob mo sa amin ang tunay na pag-asa. Pagalingin mo nawa ang mga problema at hidwaan sa aming bayan. Na huwag nang mag-away-away ang aming mga leaders. Igawad mo sa amin ang iyong biyaya at kalakasan. At habag. Ito'y aming dalangin lubos sa iyo, Panginoon, dahil kami sumasampalataya sa iyo. Dahil kami ay naniniwala sa iyong kapangyarihan. Dahil kami ay umaasa, Panginoon, na ikaw lamang ang kalutasan ng mga bagay na ito. Yan nais kong ihandog sa iyo ang sandaling ito, Panginoon, na para ang iyong pangalan ay madakila, ang iyong pangalan ay maitaas, na sa aming buhay, si Jesus ang tagapagligtas. Sa aming kalye dito, sa Kamagong, si Jesus ang Panginoon. At sa aming barangay, Kupang, at sa lungsod ng Antipolo, at sa lahat ng mga probinsya, at buong archipelago ng Pilipinas. Lord, we believe that you are our God, you are our Savior, you are our divine healer, and you are the great physician. Thank you, Heavenly Father, for your love. Thank you for saving us. Thank you for giving us your words, the Bible, because in that book, we can rely, we can have faith, and we can even have hope for our future. Because you are our refuge. Kaya, Panginoon, mahabag ka at maawa. At sa sandaling ito, kami nagpapakumbaba
at humihingi ng tawad sa iyo. Kung may nakita kang kasalanan at pagkakamali sa ating buhay, sa aming buhay, Panginoon, patawarin mo po kami. Linisin mo kami ng iyong dugo. At maraming salamat na ikaw ang aming Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Panginoon, thank you po. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Sumagana kayo sa inyong buhay, maging malusog, maging masaya. Amen. That God will give you peace and hope right now. And God be with you. Hallelujah. Wala pong magkasakit. Amen. Wala pong magkasakit. Wala tayo patubayan. Wala tayo magtulungan. Amen. Sa panahong ito. Kasi, pero mo, isipin nyo, mga minamahal na kapitbahay, hindi tayo makalabas, hindi tayo makapamasyal, hindi natin magawa yung gusto natin. Karamihan ngayon ay nasa depresyon. Karamihan ngayon ay namumroblema sa kanilang pangangailangan, sa kanilang iisip. Naway, bigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan sa ating puso. Wag na lang kasi kung puro balita, kung ilan na ang cases, kung ilan na ang namamatay, ilan na ang nagkakasakit, yung natin ay nakaka-depress. Dahil puro problema. Kaya anong gawin natin? Makinig kayo ng mga worship song, patugtog kayo. Ng mga worship song, yung paborito yung mga awit, mga love song. Yung inyong paboritong mga kanta, patugtogin nyo, mag-enjoy po kayo. Magkwentuhan kayong pamilya. Amen. Magluto kayo ng maganda, masarap na ulam. At turuan yung inyong mga anak na magluto, maglinis ng bahay. Wow, na hindi na nila nagagawa noon. Ngayon na napakagandang pagkakataon. Minsan naisip ko rin na malaking advantage nitong COVID virus. Hindi ako nagagalak dahil may COVID virus, pero dahil sa COVID virus, ay palagi na kami magkasama ng aking pamilya. Hallelujah. Nag-usap-usap kami, nagkwentuhan kami, at naglalaro kung anong aming gawin, nagtitiktok, at ginagawa namin para masaya. Panatiliin nating malinis, mag-sanitize tayo palagi, mag-alcohol, at palaging malinis ang ating katawan dahil pumapasok sa maruming bagay ang COVID virus. Kaya enjoy natin ang ating pamilya. Manood kayo sa Netflix. Kung ano panoorin, paboritong TV. Ako palagi kong pinapanood ay sports. At ako'y masaya. Ano nang nangyayari sa palibot? Kung minsan hindi ko na pinapansin. Ang mahalaga, masaya kaming pamilya. At kami ay maayos. At walang COVID virus na magdala ng problema, karamdaman at sakit. Kaya't pagpalain tayo ng Diyos. Mahal po namin kayo. God bless you.